Kabayan, pag-usapan natin itong bagong marakuyo, yung pendant, at graded version ng marakuyo bracelet. Ito siya. Makikita nyo dito, sa harapan ng simbolo, yung tinatawag nating katutubong divino. GD, ano bang ibig sabihin ng katutubong divino? Una, katutubo. Ang likha kasi ay reminder ng pagiging Pilipino natin. So ang likha, kabayan, simbolismo ng pagiging Pilipino, at yung katutubo ay pagtubo sa sariling lupang sinilangan. Katutubo, sila yung mga taong may malakas na koneksyon sa kalikasan at pinaka may identity sa isang partikular na lugar. Ngayon, ano naman ang aspeto ng pagiging divino? Kaya siya may hawak na libreta o libro. Ang pagiging divino kasi kabayan, meron kang natural na kapangyarihan, natural na lakas na magpagana ng mga orasyon, mga dasal kabayan, na hindi na dumadaan sa pagdedebosyon, kaya isang purong divino. At pag-usapan natin, yung mga simbolismo sa likod. Yan ang nagbibigay ng mataas na uri ng depensa espiritual kontra sa lahat ng uri ng sumpa. Barang, kulam, tigalpo, palipadangin, lahat ng negatibong energy kabayan. Mas pinalakas ang marakuyo natin ngayon, kaya mas mataas na uri ng rebuelta or sumbalik ang nangyayari. Rebuelta, kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung anumang sumpa, negative energy na ipinataw sa inyo, ibabalik ng marakuyo sa taong nagbigay. Ito na yung upgraded version natin mga kabayan. Limited pa lang yung bago nating version. Hindi na ito makokopya. Sariling design niya ng likha. So check nyo na lang kabayan. Habol na hanggat merong stocks. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Simon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sorsogon. Simon, tawagin mo na nga yung mga pamangkin mo. 5:00 na ng hapon. Wika ni Dodoy. Sige tay, tatapusin ko lang yung pagtatali ng mga kalabaw. Susunduin ko na ang mga bata. Tugon ni Simon. Nakatira sa isang baryo malapit sa paanan ng kabundukan itong si Simon. May kalayuan mula sa bayan, kaya halos hindi na naaabot ng elektrisidad ang kanilang lugar. Maagang natatapos ang araw sa baryo. 5:00 pa lang ng hapon, nasa kanya-kanyang tahanan na ang mga ito. Nakaupo sa atangan ng tahanan habang nag-aantay ng paglubog ng araw. At sa pagkagat ng dilim, wala nang makikitang tao sa labas. Tanging kahol ng mga aso at huni ng kuliglig ang maririnig. Napakapayapa ng kanilang pamayanan. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may takot na nagkukubli. Masayang nagtatawanan ang mga pamangkin ni Simon nang biglang makarinig ng alulong ng aso. Mukhang nandito na naman sila. Talagang hindi titigil ang lintik na to hanggat hindi nauubos sa mga bata sa lugar. Pero tayo, anong laban natin? Mga aswang sila. Malakas at walang awa kung pumatay. Tama ka, Simon. Hindi natin kayang labanan ng mga nilalang na yan. Siguro nga napapanahon na para humingi ng tulong sa kanya. Sa kanya? Sino po ang tinutukoy niyo? Malalaman mo sa mga susunod na araw. Sige na, papasukin mo sa kwarto mga bata at patulugin. Ako na magbabantay ngayong gabi. Pag-uusap ng dalawa habang nakaiga. Hindi pa rin mawala sa isip ng binata ang sinabi ng ama. Idagdag mo pa ang nakakakilabot na alulong ng mga aso. Kinabukasan, kahit puyat ay bumangon ang binata upang magpunta sa maisan. Araw na ng pagpapagapas, kaya kailangan naroon siya para subaybayan ito. Naroon na ang mga taong gagapas ng mais. Nag-aantay na lang ang mga ito ng hudyat mula kay Simon. Sige na mga kasama, simulan na natin ang paggapas. Habang nagtatrabaho, nakita nito ang amang paparating. Sinalubong ng binata ang matanda at tinanong. Tay, saan po ang punta nyo? Sa kabilang baryo. May taong kakausapin. Ipagpatuloy mo muna ang pagpapagapas. Sige ho tay, ako na pong bahala. Mag-iingat kayo. Maraming salamat. Tutuloy na ako. Pagsapit ng hapon, bumalik si Mang Dodoy
kasama ang isang lalaki na halos kasing edad lang nito. Magandang hapon, Tay. Kamuntikan na kayong gabi na. Maghahanda na sana ako para sunduin kayo eh. Ay nako, alam mong hindi na kailangan yan. Tansyado ko ang oras at alam kong makakauwi ako bago pa lumubog ang araw. Nga pala, si Juan, kaibigan ko manggagamot mula sa kabilang bayan. Kumusta kayo? Ako nga pala si Juan. Kinagagalak ko kayo makilala. Ganon din po kami, Manong Juan. Tuloy po kayo, tamang-tama eh. Nakapaghanda na ng hapunan si nanay. O sige na Juan, huwag ka nang mahiya. Pagpasensya mo na yung bahay ko ha. Mangyari kasi, dito nakatira yung mga apo ko eh, doon sa panganay kong anak. Mas delikado sa lugar nila. Mas talamak ang pananalakay doon eh. Ah, ganun ho ba? Siguro mas mabuti kung doon tayo magsisimula. Magandang ideya. Pero ipapayo ko, pakiramdaman mo muna ang sitwasyon sa baryong ito. Doon ka magpasya pagkatapos. O sige Manong Dodoy. Pagkatapos natin kumain magsisimula na ako magpatrolya. Ikaw ang bahala. May tutulong ba ako? Wala Manong eh. Mas makakabuti kung mag-isa akong kikilos. Hindi mahahalata ng mga nilalang sa paligid na sila ang pakay ko. Habang kumakain, pinagmamasdan ni Simon ang panauhin. Nagtataka ito dahil ni minsan, hindi pa niya nakikita ang taong yun. Wala ring kakaiba sa pananamit nito. Kung titignan, mas pangkaraniwan pa ito sa kanila. Hanggang sa hindi na napigilan ng binata ang sarili. Manong, matagal na ba kayong magkaibigan ni tatay? Bakit ngayon lang kita nakita dito? Matagal na kaming magkaibigan ng tatay mo. Bata pa kami. Kaso lang may mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nalayo ako. Hindi ba, Dodoy? Tama siya. Pinili niya ang pagiging manggagamot. Samantalang ako naman ay namuhay ng simple. Sa pag-aakalang maiiwasan ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa lihim na karunungan at mga nilalang na mula sa kabilang dimensyon. Pero halatang nagkamali ako eh. Dahil heto na naman, humingi ng tulong upang harapin ang isang uri ng kalabang kailanman hindi matatalo ng lakas ng tao. Maaari ka namang mamuhay ng normal Dodoy kagaya ko. Tignan mo. Gaya pa din ng dati. Alam mo, hindi naman kailangang katakutan ng mga kaakibat na gampanin ng pagkamulat sa lihim na karunungan, kaibigan. Alam mo kung anong susi para makapamuhay ka ng normal? Yakapin mo ito. Tanggapin na bahagi ng buhay mo ang mga kaganapang kaakibat ng lihim na karunungan. Teka. Sandali ho, ibig sabihin, minsan ka nagsanay bilang manggagamot, tay? Hindi lang nagsanay. Mahusay na manggagamot ang tatay mo ha. Lalo na sa pagpaslang ng mga engkanto. Yun nga, kaso lang tinalikuran. Simula nang isilang kayo ng mga kapatid mo. Hindi naman sa tinalikuran. Nasa puso't isip ko pa rin ang mga tinuro ng yumao nating guro. Si Tandang Isakar. Ay sus, maniwala ako sa'yo. Sige nga, sabihin mo nga sa akin ang lihim ng Pater Noster. Yun lang ba? Walang kwentang paghamon, Juan. Kung isusulat mo ang Pater Noster ng pahalang at Pater Noster ng patayo, pagtatagpuin mo ang mga ito sa gitna ng N. Mabubuo ang isang krus, ang mga titik na natitira mula sa parisukat ng Sator. 2 A at 2 O, Alpha at Omega. Ang mga natitirang titik na A at O, iniuugnay sa Griegong Alpha at Omega, na isang titulong Kristiyano para kay Kristo na nangangahulugan ang simula at ang wakas. Sa makatuwid ang Pater Noster, hindi lang isang panalangin, kundi pagpapahayag ng kadakilaan ng Amang Mailikha. Mahusay ah. Talagang hindi mo nakalimutan ang lahat ng tinuro ni Maestro Isakar. Pero bakit kailangan mo pa ng tulong ko? Maaaring maalam ako sa mga dasaluhan, pero hindi ako nabiyayaan ng pisikal na kakayahan kagaya mo. Oo nga pala. Alam mo Simon, yung tatay mo nung araw, tanging dasal lang ang gustong pag-aralan.
Ayaw matuto ng kumbate. Ayaw niya kasing manakit eh. Tinan mo, ang laki ng katawan oh. Tapos ayaw manakit. Sabihin na lang natin, mas gusto ko makipaglaban sa mapayapang paraan. Po, teka, parang ang gulo nun ah. Pakikipaglaban sa payapang pamamaraan. Ewan ko dyan sa tatay mo. Pero hanga ako sa kanya nung araw ah. Talagang pinangatawanan niya yung mga sinabi niya eh. Mabait naman po talaga si tatay. Kaya nga po siya napili bilang lupong tagapamayapa dito sa baryo namin. Napakahusay niyang makipag-usap. Nagpatuloy ang pag-uusap ng tatlo. Hanggang sa nabanggit ni Mang Dodoy ang tungkol sa pagsalakay. Pero Juan, maiba ako. May plano ka na ba sa gagawin natin? Ito naman parang bago ng bago. Kailan ba ako nagplano? Naku po, naloko na. Huwag mo sabihin, doon ka pala magpaplano ha. Kapag nasa harapan mo na mga kalaban. Nakita niyo na ba yung uri ng aswang na kalaban, Dodoy? Hindi pa. Pero sigurado ako, mga pangkaraniwang aswang lang sila. Ang duda ko pa mga bagong yanggaw. Kung mga bagong yanggaw ang nananalakay sa baryong to, malamang may napapabalita ng patay o hindi kaya nakandusay na bangkay sa daan. Alam mo kung paanong manalakay ang mga bagong yanggaw, Dodoy? Suspetsya ko lang naman. Ano ba sa tingin mo, Juan? Kailangan nating makakita ng mga taong nagkaroon ng engkwentro sa kanila. Doon pa lang malalaman kung anong uri sila ng mga aswang. Pag-uusap ng tatlo. Kinagabihan, nagpasya si Juan at Dodoy na magbatyag. Nakaupo ang mga ito sa labas ng bahay habang tahimik na pinapakinggan ang mga ingay mula sa paligid. Napakapayapa ng gabing yun. Ngunit isang alulong ng aso ang bumasag sa katahimikan. Hindi to kalayuan mula sa kanila. Nagpasya ang dalawang sundan kung saan ito nagmumula. Dito ka lang, Simon. Huwag mong iiwan ang nanay at mga kapatid mo. Pero nandito naman po si Manong Lucio. Ayos lang sigurong sumama ako, tay. Oo nga naman. Hayaan mo nang sumama yan. Nang sa ganun, may makaharap man tayong nilalang, may isang tatakbo para humingi ng tulong kung sakaling hindi natin kayanin, di ba? Pahala ka nga dyan. O siya, dalin mo yung isang itak. Siguraduhin mo lang na hindi ito mawawala. Gaya ng ginawa mo dati. Tatay naman, bata pa ako noon oh. Hindi na ho yun mauulit. Halaga na, baka hindi natin maabutan yung nilalang. Dali-daling tumakbo ang tatlo papunta sa pinagmumulan ng ingay. Nang matunto nila, nakita ang kapitbahay na si Mang Goryo. Nakatayo ito sa kanyang bakuran habang may kung anong sinisipat sa bubong. Mukhang dito nang gagaling ang alulong ng aso. Kilala mo ba ang taong yan? Oo, kilala ko siya. Mang Goryo, walang galang na ha? Ano po bang tinitigdan nyo dyan sa bubong? Napalingon ang matanda sa kanilang kinakatayuan. Marahang lumapit upang sipatin kung sino ang mga hindi inaasahang panauhin. Ay, pasensya na't malabo ang mga mata ko. Ikaw ba yan, Dodoy? Opo, ako nga po. Ano po ba ang nangyari at bakit ang lakas ng alulong ng mga aso nyo? May kung ano kasing dumapo sa bubong ng bahay. Nang marinig ng mga aso ko, ayon, hindi na tumigil sa kakaalulong. Ewan ko ba kung anong nilalang ang dadapo sa bubong ng bahay ng ganitong oras eh. Teka, anong ginagawa nyo dito? Sino yung mga kasama mo? Si Juan po at Simon. Hindi na naituloy ni Mang Dodoy ang sasabihin dahil biglang nahagip ng kanyang tingin ang isang baboy sa bubong ni Mang Goryo. Juan, mukhang talonano ng hinahanap nating aswang. Ayun, tignan mo. Isang malaking baboy ang nakapatong sa bubong ni Mang Goryo. Anak nang, sinasabi ko na nga ba, Dodoy, maganda ka? Mang Goryo, sino po mga tao sa loob ng bahay nyo? Ay, yung
mga anak at apo ko. Bakit anong meron? Manong, maaari ba akong pumasok? Wala namang problema pero sabihin niyo muna sa akin kung ano bang nagaganap. May aswang po sa bubong niyo. Dudoy, bilisan mo na. Mukhang nakatunog yung lintik eh. Simon, ikaw ang pumasok sa loob ng bahay. Samahan mo matanda. Opo, Tio. Tayo na, Mang Goryo. Bilisan niyo! Dali-daling hinila ni Simon ang matanda papasok ng bahay. Sinara ang pintuan. Sumilip ang binata, ngunit hindi nito makita mula sa siwang sina Mang Dodoy at Mang Juan. Ano ba kasing nangyayari? Bakit tarang-tantaranta yung mga yon? May aswang po sa bubong niyo, Tatang. Malaking baboy ang nakita nila. Aswang. Sinasabi ko na nga ba, kagabi pa yan eh. Kinabukasan 2 sa mga alaga kong baboy ang natagpo ang patay. Wala nang lamang loob, parang piniga ang dugo. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig ni Simon, nagmura si Mang Juan. Nadoy! Nanlaki mga mata ng binata nang makitang nakikipagbuno sa isang nilalang. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw ng mga sandaling yon. Pero kitang-kita ni Simon, balot ng langis ang katawan ng halimaw na nakadaghan sa kanyang ama. Dali-daling tumakbo si Mang Juan. Sinipa ang nilalang. Matapos ay hinila nito si Mang Dodoy patayo. Anak nang, hindi ko man lang napansin na nasa harapan ko na ang lintik na yan. Masyado ka nang pumupurol. Ako nang bahala. Mag-usal ka ng pangproteksyon at kung kaya mo siyang patamaan ng tigalpo, gawin mo. Susubukan ko, Juan. Pero mag-iingat ka dahil matagal ko nang hindi nagagawa ang ganitong uri ng pakikipaglaban. Huwag ka na magsalita. Gawin mo na lang. Nagsimulang mag-usal ng dasal si Dodoy. At habang ginagawa niya ito, nakita ni Simon. Nagtatakip ng tenga ang nilalang. Napapasigaw. Tila ba tinutusok ang sentido. Kinuha ni Juan ang pagkakataon. Sinugod niya ito. Sinakyan sa likuran. Buong puwersang tinaga ng itak. Nagawa niyang sugatan ang likuran ng aswang. Pero napakabilis nitong kumilos. Nagawang makalapit ng kalaban. Isang malakas na sipa ang pinakawalan. Dahilan para tumalsik si Mang Juan. Aray ko! Walang yano na, Dodoy! Matagal pa ba yung ginagawa mo? Sandali lang, konting tiis pa. Hindi ko na maalala ang ilan sa mga orasyon ko. Muling sumugod si Mang Juan at pinagtataga ang nilalang. Ngunit nagagawa pa din itong umiwas sa kabila ng ibinabatong tigalpo ni Mang Dodoy. Hindi biro ang isang to. Bilisan mo, Dodoy! Sa palagay ko, ilang minuto na lang ang itatagal ko. Sapat na ang ilang minuto. Humanda ka. Sa oras na ibigay ko ang hudyat, itulak mo ang nilalang papasok sa bilog na ginawa ko. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Juan hanggang sa tuluyang maitulak ang nilalang papasok sa ginawang pentagramo ni Mang Dodoy. Sumigaw ang nilalang habang unti-unting nagiging abo ang kanyang katawan. Sa wakas, mukhang tapos na ang problema natin, Juan. Hindi pa, Dodoy. Alam mo kung paanong kumilos sa mga talunanon. Hindi sila nangangaso mag-isa. Sa mga oras na ito, alam kong may mga kasama pa siya, nagmamasid sa paligid. At ngayong nakita na nila ang kaya nating gawin, siguradong bubuo ng plano ang mga yan kung paano tayo masusukol. Kung ganun, kailangan na nating umalis dahil madadamay ang pamilya ni Mang Goryo. Lalo silang mapapahamak sa oras na umalis tayo. Mananatili tayo dito hanggang sa sumikat ang araw. Maya-maya pa, binuksan ni Simon ang pintuan. Akmang lalabas na sana, sinigawan siya ni Mang Juan. Huwag na wag mong bubuksan yung pintuan. May kung ano sa loob ng bahay na siyang dahilan kung bakit sumugod dito ang mga aswang. Pasensya na po, Manong Juan. Pero ano bang hinahanap ng mga aswang sa bahay na to? Bakit hindi mo sabihin, Mang Goryo? Ano ang posibleng kailangan ng mga aswang sa inyo?
ko alam. Wala naman akong kinuha mula sa kanila. Sandali lang. May naaalala ko. Tumayo ang matanda. May kinuha mula sa tokador. Isang sisidlan na gawa sa sungay ng kalabaw. Inabot niya ito kay Simon. Ano po to, Tatang Goryo? Hindi ko din alam, Simon. Bakit hindi mo ipakita sa mga kasama mo? Binuksan ng binata ang pintuan upang ipakita sa ama ang bagay na binigay ni Mang Goryo. Nagulat si Mang Juan nang makita ang hawak ng binata. Isang lanahan ng aswang. Paano napunta sa iyo ang bagay na yan, Mang Goryo? Nang mga sandaling yun, pumasok sa bahay si Mang Dodoy upang makipag-usap. Napulot ko sa kagubatan nang minsan akong mangahoy. Ang ganda ng pagkakagawa, kaya naisip kong dalin pa uwi upang paglagyan sana ng lanang panghilot. Kaso nung bubuksan ko na napakasangsang ng amoy, kaya itinabi ko na lang. Ito na nga ang hinahanap ng mga aswang. Maswerte ka pa rin, Mang Goryo. Hindi ka agad nila pinasok. Ano ba kasi ang laman ng sisidlan na yan? Ang langis na laman ng sisidlan na ito, isa sa pinakamahalagang bertud ng mga aswang. Ito ang ginagamit nila upang makapagpalit ng anyo. Ito din ang nagpapagaling ng mga pinsala sa katawan nila sa tuwing mapapalaban. Ngunit hindi isang talonano ng nagmamay-ari nito, Manong, kung hindi isang mataas na uri ng bangkilan, at mukhang nandito siya ngayon. Tumayo si Mang Juan. Lumabas ng tahanan. Nakita nito ang isang lalaking nakatayo sa bakuran. Juan Pusong, hindi ko akalaing magkikita tayo dito. Napakalayo na ng lugar na ito mula sa tirahan mo. Celso, hari na mga bangkilan. Ikaw nga. Pasensya na kung nakita mo na naman ang pagbumuka ko, ha. Hiningi kasi ng kaibigan ng tulong ko eh. Ang sabihin mo talagang pakialamero ka. Ibalik mo sa akin ang lanahan ko. Paano kung ayoko, may magagawa ka ba? Talaga bang makikipagmatigasan ka pa sa akin? Alam mo noon pa, patigas na talaga ang ulo ko eh. Ikaw, gusto mo bang maulit ang nangyari dati? Huwag kang magkakamali. Hawak ko ang buhay ng mga tao sa bahay na yan. Isang maling galaw, Celso. Isa-isa silang mamamatay. Nakapalibot sa buong bahay ang mga alaga kong talunanon. Hindi mahirap sa kanila na isa-isang patayin ng mga tao dyan kahit pa may inalagay kayong pangontra. Bakit hindi mo subukan? Ginagawa yan. Wika ni Juan, sabay sugod ng napakabilis. Hindi na sanang kalaban ang kilos nito. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang natanggap ng aswang, dahilan para mapaluhod. Magsasalita pa sana si Celso nang bigla na naman siyang suntukin ni Juan. Matapos nun, inilabas nito ang lanahan na gawa sa sungay ng kalabaw. Pagbasdan mong mabuti ang mahal mong lanahan dahil ito na ang huling bagay na makikita mo. Labag sa kasunduan ng gagawin mo. Kaya kung ayaw mong maparusahan na mga kasapi ng konseho, ibigay mo sa akin ang lanahan. Konseho, hindi ako kabilang doon. Sa pilitan ako nakasali dahil gusto niyong patay ng mag-ina ko. Pero ngayong wala na sila at nagtagumpay kayo. Pasensya na. Wala na akong pakialam sa batas ng konsehong sinasabi mo. Binunot ni Juan ang nakatagong kris sa likod. Muling sinugod si Celso. Hindi makagalaw ang kalaban. Tila ba may kung anong nakagapos sa katawan. Itinutok ni Juan ang kris sa leeg ng nilalang. Sabay nilaslas. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa sugat at tuluyang bumagsak sa lupa si Celso. Upang masiguradong hindi na makakawala, kinuha ni Juan ang ulo nito upang masiguradong wala ng paraan para muli itong mabuhay. Matapos ang pangyayari, kinausap ni Juan si Mang Goryo.
na huwag ipagsabi ang mga nangyari sa kanyang bakuran ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Celso na gumandi. Siniguro ni Juan na hindi na ito makakalaban sa pamamagitan ng panggapos na ginawa ni Dodoy. Matapos ang misyon na yun, muling umalis si Juan Pusong. Nakampante naman si Mang Dodoy na hindi na babalik ang mga nilalang sa kanilang lugar. Hindi makapaniwala si Simon na may mga kagaya ni Mang Juan na may malakas na kapangyarihan sapat para patayin ang isang hari ng mga aswang. Dahil din sa mga nakita, nagpasya si Simon na pag-aralan ang lihim na karunungan. Sa ngayon, isa na itong batikang manggagamot, wala siyang ibang naging inspirasyon. Nang minsang bumisita sa kanilang lugar, ang isang tao na malakas sa kombate espiritual kontra sa mga aswang o mas kilala sa katawagan na Juan Pusong.